Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about the Spirit produced the fruits of righteousness. So our scripture is all about Galatians chapter 5 verse 22 to 23. So NIV version. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, tong verse na ito is nagpapakita ng mga bunga ng banal na espiritu na dapat makita sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. So, ang mga ito ay hindi lamang mga individual na katangian, kundi kabuoang resulta ng pamumuhay sa ilalim ng gabay ng banal na espiritu. So, ang mga bunga na ito ay nagbibigay sa atin patunay sa ating kaligtasan at nagpapakita ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the fruit of the Spirit is evidence of salvation. So, yung mga bunga ng Espiritu ay nagpapakita ng tunay na kaligtasan at pagbabago natin sa loob ng isang Kristiyano. So, ito yung nagiging pruweba ng isang tao ay talagang tinupos na ng ating mahal na Diyos. So, second is the first fruit. The fruit of the Spirit makes the church attractive. So, kapag namumunga ng katwiran ang bawat mananampalataya is nagiging mas kaakit-akit ang iglesia dahil sa pagpapakita ng tunay na pag-ibig, kabutihan at kabanalan. So, last teaching is the fruit of Spirit fulfills the law of God. So, ang mga bunga ng Espiritu ay hindi labag sa batas ng Diyos, sa halip ito ang nagbibigay katuparan sa kanyang kautusan sa pamamagitan ng pusong nagpapasakop at nagpapakita ng kabanalan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is escape the trap of false salvation. So, siguraduhin natin na ang ating buhay ay nagpapakita ng tunay na pagbabago mula sa banal na espiritu. So, hindi lamang panlabas na pagsunod o reliyosong gawain. So, second is refuse to tarnish the bride of Christ. So, wag mo hayaan na ang iyong buhay ay magdadala ng kahihiyan sa iglesia. So, sikaping mamuhay ng may kabanalan at pagmamahal bilang bahagi ng katawan ni Kristo. So, last application is fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. So, dapat tayong mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagpapaunlad ng mga bunga ng Espiritu sa iyong buhay. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about why it is dangerous to believe in false salvation. So, para sa akin, ang maling paniniwala kasi sa kaligtasan ay isang seryosong panganib na maglalagay sa atin or sa isang tao sa ilusyon ng pagiging ligtas kahit wala talagang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. So, yung maling kaligtasan kasi ay nagbibigay ng kasinungalingan na sapat na ang panlabas na rehiyon o mabubuting gawa upang masabing ligtas siya o ligtas tayo. Ngunit, ang walang bunga ng espiritu is pruweba na walang tunay na relasyon sa ating mahal na Jesus Christ. So, kung hindi natin nakikita ang mga bunga ng pag-ibig, kabutihan at kabanalan, is maaaring ang isang tao ay nasa maling daan. Siyempre, ang maling kaligtasan din ay hindi nagdadala ng pagbabago sa puso at isip na nag-iiwan ng tao sa ilalim ng kaparusahan ng kasalanan. So, ang bunga ng banal na espiritu is patunay na ang espiritu ay kumikilos sa loob natin at ito ay tunay na ebidensya ng kaligtasan. So, kapag nakadoon tayo sa maling katuruan tungkol sa kaligtasan is, nawawala natin ang biyaya ng tunay na relasyon kay Kristo at nawawala ang pagkakataong makaranas ng kagalakan at kapayapaan sa Kanya.